Ako si Maria at ito ang aking kwento. Pababa si Demi sa hagdan ng rest house nang marinig ang halakak ni Callie mula sa lanay. Nang tingnan niya, naroon ang anak kasama sina Beth at Savvy. Savvy was drawing something funny on a piece of paper na labis na ikinakatuwa ni Callie na noon ay kasalukuyan namang binibraid ni Beth ang buhok. Sa nakalipas na ilang araw, the trio had been inseparable. Marahil hindi ulit binabagabag ng mga panaginip nito si Savvy. At mula nang panay-panay ang punta nito sa dalampasigan, nagiging maayos na rin ang mood nito. Malaking tulong din na madalas itong nakakausap si Beth. Hindi kasi nagkakalayo ang edad ng dalawa, kaya marami silang pwedeng pag-usapan. At pabor kay Demi ang pagbabagong iyon. Mas kampante rin siya na hindi lang laging katulong ang kasama ng anak. Mas mabuti pa rin na may kasama itong kaanak na tumitingin dito. Hindi naglaon, nag-angat ng tingin si Savvy mula sa pagdodrawing ng binata sa papel. Ate, nandyan ka na pala. Anang binata. Sandaling namilog ang mata. Mommy! Sabi naman ni Callie. Bumaba sa kandungan ni Beth at nilapitan ng ina na nakatayo malapit sa French door patungo sa lanay. Nakangiting binuhat ni Demi ang anak at magaang niyakap. Please behave today, okay? Mommy needs to go check Lola's house. But I promise to be here before dinner. Bahagyang lumabi si Callie, mahigpit na yumakap sa ina. Can I go with you, Mommy? Anito, the drive is long, sweetheart. You'll just get tired. You can go with me some other time. Mommy, please. Muling pakiusap ni Callie, humigpit ang yakap sa ina. I'll just buy you a big bear. How's that? Tiningala ni Callie si Demi, namimilog ng mga mata. A big bear? Ngumiti na si Demi, marahang tumango. The biggest I can find. Nagningning na ang mga mata ng paslit. Yay! Anito, hinalikan sa pisngi ang ina bago bumalik sa pwesto ni na Savvy at Beth. Did you hear that, Uncle Savvy? Mommy's going to buy me a big bear. Excited na pagbabalita nito sa tiyuhin. Napangiti na rin si Savvy. Bahagyang ginulo ang buhok ni Callie. I heard it, Callie, but your mom said you have to behave first. Mabilis na tumango ang bata. Umupo ulit sa kandungan ni Beth. Of course, Callie is behave. You bet. Naaaliw na sagot ni Savvy bago bumaling kay Demi. Saan ka pupunta, ate? Luluwas ka ba? Tumango si Demi. Oo, Savvy. Iti-check ko lang ang progress ng renovation. Baka makita rin kami ni Erica mamaya. Hindi ko lang sigurado dahil hindi pa siya nagre-reply sa text message ko. I might just call her na lang kapag nasa syudad na ako. Kaya na munang bahala dito sa rest house, ha? Pakitingnan si na Lola at Callie. I will be back before dinner. Sabay na tumango sina Beth at Savvy. Ngumiti na si Demi at kumaway sa dalawa. Subalit nang papihit na ang dalaga upang sana ay magtungo sa garahe, muli siyang tinawag ni Savvy. Ate, pwede po ba naming isama si Callie sa dalampasigan mamaya? Maganda rin daw kasi ang sunset doon, sabi ni Beth. Sandaling nag-alinlangan si Demi. Kaya lang, ngayon pa ba siya tatanggi sa hiling ni Savvy? Gayong medyo maayos na ang pakiramdam nito? Tipid na humiti si Demi. Sure, pero sandali lang kayo ha? And make sure Callie is well clothed. Lumalamig sa gabi, Savvy. Ayokong magkasakit si Callie habang nandito tayo. Anang dalaga. Salamat ate, huwag kang mag-alala. Kami na ni Beth ang bahala kay Callie. Ingat ka sa pagdadrive. Sabi pa nito. And with that, Demi took her leave. Maraming salamat po, Manang Milagring. Ani Max sa matandang katulong matapos siya nitong abutan ng kape. Kasalukuyang nasa study room ang binata at nire-review ang iba-ibang papeles mula sa GDC na inuwi niya matapos ang ginawang emergency meeting. Halos mag-aapat na araw nang nakararaan. Iyon ang inaatupag ng binata dahil hindi siya muna maaaring lumabas at tumuloy sa alinmang trabaho sa farm dahil sa pagkakahulog niya kay midnight noong malasing siya. Hindi sana papansinin ng binata ang work restriction na iyon. Kaya lang, mahigpit ang bili na mag-asawang Axel at Tanya sa mga kasama niya sa bahay. Bawal siyang gumawa ng anumang mabibigat na trabaho sa susunod na 2 linggo. He is not one who likes to be confined
in the four corners of his office anymore. Mas sanay na siyang magtrabaho sa farm kesa sa opisina. Kaya lang, ayaw rin naman ng binata na pahirapan si Manang Milagring at Manong Gary. Kaya mas minabuti na lamang ng binata na sumunod sa gusto ng kanyang mga doktor. Sir, gusto niyo po bang dalhin ko na lang ang breakfast ninyo dito? Baka lumamig na po kasi. Kanina pa po nasa komedor. Ani Milagring. Sinadya na ng matandang katulong ang amo sa home office nito dahil pasado 9:00 na ng umaga. Subalit hindi pa ito lumalabas doon upang mag-agahan. Pagbaba kasi nito mula sa kwarto, agad nitong dumiretso sa home office nito at hindi na lumabas doon hanggang sa mga oras na yon. Wag na po Manang, coffee is fine. Sagot ni Max. Muling humigop ng kape sa tasa na nakasilbi sa kanyang harapan. Pero sir, ang bilin po ni na Doc Axel at Doc Tricia, siguruhin ko raw po na maayos ang pagkain ninyo. Pagrarason ni Milagring. Napabuga ng hininga si Max. Inilapag sa mesa ang dokumentong binabasa bago nag-angat ng tingin sa katulong. He can see a determined look on the old woman's face. And right there, and then he knew. Hindi siya nito titigilan hanggang hindi siya umaalis ng kanyang opisina upang kainin ang agahang inihanda nito. Okay, sige. Uubusin ko lang tong kape Manang. Lalabas na rin po ako. Anang binata, bahagyang umiti. Nagliwanag na ang mukha ng matandang katulong. Tumango bago tuluyang lumabas ng silid. Muling itinuon ni Max ang pagbabasa sa dokumentong kanyang hawak. It seemed that Tomas did everything he could para lang magatasan ng husto ng GDC sa loob ng 4 na taon. Bagay na sobrang nagpapabagabag sa binata. Hindi mawala sa kanyang isip na kung sakali kayang hindi siya nagkamali sa naging desisyon niya noon, hindi malulugmok ng gano'n ang GDC. Well, he could never know now. Could he? Sandali pang nagbasa ng reports ang binata hanggang sa maubos niya ang kanyang kape. Gaya ng ipinangako sa katulong, lumabas si Max sa kanyang opisina at nagtungo sa komedor upang mag-agahan. Subalit, nasa sala pa lamang ang binata nang makita roon ang pamilyar na bulto ni Minerva, ang accountant ng farm. Nakauniforme pa ito ng bangkong pinapasukan nito at may bitbiting office bag. Nangingilid ang luha sa mga mata nito habang tahimik na ipinapasada sa kanyang kabuuan. Minerva, what are you doing here? Don't you have work? Tanong ni Max maya-maya. Subalit imbis na sumagot, binitiwan ni Minerva ang bag nito bago tinakbo si Max at niyakap. Ngayon ko lang nabalitaan na nahulog ka sa kabayo. Pinag-alala mo ako ng husto, Sir Max. Akala ko, hindi ako mabubuhay nang wala ka, Sir Max. Anang dalaga sa pagitan ng paghikbi. Sandaling natigilan si Max sa inasal ni Minerva. Never in the years he had known her na umakto ito ng ganon. At kahit na noon pa man, ay alam na ng binata na maiba itong damdamin sa kanya. He'd always act professionally. He had clearly set the boundaries between them. Subalit, tila yata hindi pa rin iyon maintindihan ng dalaga. Humikbi si Minerva. Humigpit ang yakap kay Max. Mula nang malaman niya kanina sa mga depositor sa kanilang bangko ang tungkol sa nangyari kay Max, wala nang laman ang isip ng dalaga, kundi si Max. Ilang taon na niya itong tinatangi, at sa puntong iyon na labis na nilulukob ng pag-aalala ang dibdib para sa lalaking minamahal, hindi na niya kayang pigilin pa ang kanyang damdamin. Kailangan niya si Max sa kanyang buhay. At kahit na alam niyang nasa yumao pa rin itong asawa ang puso nito, hinding-hindi siya susuko makamit lang ang pagmamahal nito. Umigting ang panga ni Max. Hinawakan sa magkabilang balikat ang dalaga at pilit itong inilayo sa kanya. Humikbi si Minerva at naguguluhang nag-angat ng tingin kay Max. Hilam ang pisngi sa mga luha. But Max was not moved even one bit. Tauhan niya si Minerva. Hanggang doon lang sila. Hindi na hihigit pa. What the heck are you doing, Minerva? Ani Max sa autorisadong tinig. Muling humikbi ang dalaga. Sir, hindi ko na po kayang magkunwari. Kahit na anong pigil ko sa sarili ko. Hindi ko magawa. Mahal kita, Sir Max. Mahal na mahal kita. Kahit noon pa. Kaya nag-alala ko ng husto nang malaman ko na. Stop. I have heard enough. Pigil ni Max sa dalaga. Nagpipigil ng emosyon. He doesn't want to deal with that kind of a problem, kaya nga siya laging iwas sa accountant eh. He wanted to keep the professionalism between them as much as possible. To keep her in check while she was there in his house. Subalit, tumikhim ang binata. Hinamig ang sarili. Minerva,
You are a very efficient accountant. I really appreciate your excellent service all through the past years. Pero alam kong alam mo na kung anumang damdamin ang nais mong iukol sa akin. Hindi ko yun matatanggap. Nanginig na si Minerva. Nanlaki ang mga mata. Sir? You are young and beautiful. You don't deserve a broken man like me, Minerva. Trust me, I'm not worth it. Muling putol ni Max sa dalaga. He wanted to be as gentle as possible. Try to break the truth to her as gentle as possible. But like what they say, the truth hurts. And no amount of gentle words could unbreak the heart of Minerva because of his rejection. Subalit mas nanaisin pa ni Max na sabihin ang totoo instead of leading her on. Muling napaluha ang dalaga. Hindi matanggap ang pagtanggi ni Max sa pag-ibig niya. Ikaw lang ang gusto ko, sir. Wala na akong ibang gusto. Ikaw lang. Wala akong pakialam sa nakaraan mo kaya sasabihin ng iba. Basta mahalin mo lang ako, sir. Please. Pakiusap ng dalaga. Muling umigting ang panga ni Max. Dealing with Minerva is harder than he thought. Huwag kang magpakababa ng ganito, Minerva. Like I said, hindi ko masusuklian ang pag-ibig mo. Ibaling mo na lang yun sa iba. Mapait na humagulhol si Minerva. Sinubukang humakbang palapit kay Max. Subalit, sumigaw na ang binata. Take another step and I will drag you out of my house. Gigil na sambit ng binata. Agad namang naghilakbot ang dalaga. Nanlaki ang mga mata. Let me tell this again one last time. What I can offer you is nothing but a work relationship. If that is not enough for you, then you better stop coming here. Nagkakaintindihan ba tayo, Minerva? Dugtong ng binata. Subalit hindi sumagot si Minerva. Nagpatuloy lang sa tahimik na pag-iyak. He doesn't want to be heartless but... That's it. Stop coming here. As of today, I am terminating your services. Don't worry. Ipapadala ko sa iyong huling sweldo mo. Ani Max, bumaling sa may kusina. Manong Gary, pakihatid si Minerva sa bangko. Aalis na siya. Utos ng binata sa tauhan na agad namang lumapit sa kanya. Bahagya pang nagulat ang matandang lalaki nang makitang umiiyak sa harap niya si Minerva. But Max have had enough. Tuluyan ang tumalikod ang binata at bumalik sa kanyang study room. Pagdating doon ng binata, nakatanggap siya ng tawag mula kay Ella. Kalat na raw ang bali-balita sa GDC na wala na sa bansa ang mag-amang Tomas at Tom. This is going faster than what I've expected, engineer. This is going faster than what I've expected, engineer. Ani Demi kay Neil habang ipinapakita ng lalaki ang progress sa renovation ng mansyon. Nakakabit na ang bagong bubong ng bahay na na-reinforce na rin ang mga dingding. And Demi is more than satisfied with the progress of the house. Formal nang umiti si Neil. I'm glad you're satisfied with our work, Miss De La Rosa. I promise that we will be consistent until the end of the project. Anang lalaki, muling iginiya si Demi sa iba pang parte ng bahay na natapos ng gawin. For the next couple of minutes, nag-usap sina Demi at Neil tungkol sa ongoing renovations ng mansyon. She has questions and Neil answered them all patiently. Gusto rin sanang tanungin ni Demi ang tungkol sa lalaki at kay Erica. Subalit, naunahan siya ng hiya. Neil is very professional dealing with her. Hindi tama na itanong din niya rito kung sakaling may alam ito kung bakit ayaw sumagot ng kaibigan sa mga tawag niya at text messages. Hanggang sa tuluyan ng magpaalam ang dalaga. It was just a little over lunch. Balak niyang puntahan na lang ang kaibigan sa opisina nito upang yayain itong mag-lunch. Subalit ang tawagan niya ang opisina ng kaibigan, 3 araw na raw na absent si Erica dahil may sakit sabi ng sekretarya nito. Kaya naman sa kondo na siya nito dumiretso. Nabuti na lang at nasabi na nito sa kanya kung saan na ito nakatira ngayon. Malapit lang yun sa GDC. Kaya pamilyar siya sa lugar. But before that, she bought some take-out food para sa kanilang dalawa ni Erica. Pagdating sa condo unit ng kaibigan, agad nag-doorbell si Demi sa pinto. Naghintay ang dalaga ng ilang minuto bago binuksan ni Erica ang pinto. Oh my God, you look! Anong nangyari sa'yo? Ani Demi, nang nakapajama at t-shirt lang ang kaibigan. Magulo rin ang buhok at namumutla. I don't feel good. Sagot ni Erica, bago muling bumalik sa sofa at nahiga. Sumunod sa pagpasok sa unit si Demi. Alanganing ipinaikot ang mata sa loob ng unit. Makalat iyon
Not the usual clean freak Erica she knows. Kung hindi maayos ang pakiramdam mo, bakit hindi ka pa pumunta sa ospital? Alam mo naman na. Hindi pa natatapos si Demi ang nais sabihin nang biglang bumangon sa sofa ang kaibigan at nagtatakbo sa sink at doon dumuwal. Maybe you have stomach flu or acid reflux. Umpisa ni Demi matapos ilapag ang dinala niyang take-out food sa coffee table. Pagkatapos magduduwal, muling humarap si Erica kay Demi, nang hihina. And just like that, a sudden realization washed over Demi. Erica? Buntis ka ba? Hindi mapakali si Demi habang hinihintay ang resulta ng lab test ng kaibigan na si Erica. Pinilit niya itong magpa-check up upang malaman ang totoong kalagayan nito. Noong una, panay ang tanggi nito. Erica was insisting that she would just sleep on it, that she would just probably overwork, and the nausea was her body's way of telling her to slow down. Subalit, nang muli itong magsuka, kahit wala ulit maisuka, si Demi na ang nagdesisyon na dalhin ito sa ospital. Demi is extremely worried for her friend. Wala na kasi itong kasama sa Pilipinas na close relatives nito. Ang kaisa-isa nitong kapatid ay naninirahan na sa Australia. Naroon na rin ang ama ng kaibigan. Erica has been living alone for years at hindi na magtataka ang dalaga na marahil ilang beses nang nangyari iyon sa nakalipas na mga taon tuwing nagkakasakit ang kaibigan. And somehow, Demi felt bad just thinking about it. 4 years ago, noong hindi pa niya alam ang tunay niyang pagkatao, Erica did everything she could in her power to help her with every situation she unexpectedly put herself into. At ngayong si Erica naman ang kailangan ng kanyang tulong at pagkalinga, palagi siyang wala. Anong klase siyang kaibigan? Napabuntong hininga si Demi. Sinipat ang mamahaling wristwatch na nakakabit sa kanyang palapulsuhan. Pasado 2:00 na ng hapon. At kung uuwi talaga siya sa ipinangako niyang oras kay Kali kanina, she needs to leave the city in 2 hours. Subalit, parang natatagalan ang pag-release ng resulta ng lab test ni Erica. Ang sabi ng nurse sa ER ng St. Anthony Hospital, within 30 minutes may result na ang blood test ng kaibigan. Subalit, kanina pa lumipas ang 30 minuto. Hindi pa rin bumabalik ang nurse. Demi! Tawag ni Erica sa kaibigan. Agad namang bumaling si Demi kay Erica, na noon ay nakahiga pa rin sa hospital bed sa ER ng ospital. May kailangan ka? Ano, gusto mo na bang kumain muna? Gutom ka na ba? Malungkot na umiling si Erica. Pilit nang umiti, nangilid na rin ang luha. Just thank you for being here. Anito, garalgal ang tinig. Umupo na sa gilid ng kama si Demi. Marahang ginagap ang kamay ng kaibigan. Please don't mention it, Erica. Masaya ako na natutulungan kita ngayon. I only had you when... Natigilan ang dalaga. Marahang umiling. Basta, kung ano man kaya kong itulong sa'yo ngayon, gagawin ko. Tipid nang umiti si Erica. Marahang tumango. Hindi naglaon, lumapit na ang babaeng doktor kay Erica. May bitbit itong chart na sandali nitong binasa bago muling nag-angat ng tingin sa dalaga. Base po sa blood test ninyo, mataas ang HCG level sa dugo ninyo. Buntis po kayo. At ang nararamdaman po ninyong pagsusuka misis at pagkahilo ay dahil sa pag-fluctuate ng hormones ninyo sa katawan and preparation sa pag-progress ng pregnancy ninyo. First pregnancy niyo po ba ito? Tanong ng doktor. Napakurap si Erica. Tila nabingi ang dalaga sa sinabi ng doktor. Kaya hindi nito nagawang sumagot. Her mind was filled with different emotions. Some she cannot even name. Yes doc. First pregnancy po niya. Sagot ni Demi para sa kaibigan. Tumangu-tangu ang doktora. Nagsulat ulit sa chart. May slight dehydration din po kayo, misis. I think we should keep for a day sa rehydration room para ma-address agad. Kayo po ba ang magbabantay sa pasyente? Hindi. Sagot agad ni Erica. Yung sekretary ko ang pupuntahin ko dito. Dugtong pa nito. Pero Erica, it's Jinky. Si Jinky na lang ang tatawagin kung magbabantay sa akin mamaya. You cannot stay for the night. You need to go home, Demi. Hinihintay ka ni Kali. Pagrarason ni Erica. Sandaling natigilan si Demi. Napaisip. Hindi naglaon. Tumangu-tangu ang dalaga. Right, let's just call your secretary. Sandali pang nagbilin ang doktor bago tuluyang pinaproseso kay Demi ang admission papers ni Erica.
Gaya ng sinabi ni Erica, tinawagan nito ang sekretarya nito upang bantayan siya sa magdamag. Erica, wala ka bang balak sabihin kay engineer nilang tungkol sa, alam mo na? Pukaw na tanong ni Demi sa kaibigan nang nasa hydration room na sila at hinihintay ang pagdating ni Lily. Umiwas ng tingin si Erica. Baka sa mukha nito ang pag-aalala. Hindi ako sigurado. But he has to know. Kailangan niyang malaman na magkakaanak kayo. Sandaling natahimik si Erica. Ibinalik ang tingin kay Demi. He's engaged, Demi. Planado na ang buhay niya. And us, kung ano man ang namagitan sa amin, it's just accident. We were both drunk. I am lonely and I don't know. Maybe he's looking for some fun. At ngayon, this baby is a blessing. Your baby is a blessing. They all are. Always remember that. Maagap na sabi ni Demi. Marahang pinisil ang kamay ng kaibigan. Nangilid na ang luha sa mga mata ni Erica na puno ng pag-asa ang dibdib. Pasado 4:00 na ng hapon nang dumating sa ospital si Jinky. Sinabi ni Demi dito ang mga bili ng doktor at nagsabi rin na babalik bukas ng maaga. Pagkatapos niyon ay tuluyan ng umuwi ang dalaga. Naabutan ng rush hour si Demi sa daan at halos papadilim na nang tuluyan niyang marating ang San Ignacio. Tinutumbok ng dalaga ang daan patungo sa rest house nang mula sa malayo ay matanawan niya ang pag-akyat ng malaking usok patungo sa kadiliman ng langit. Hindi niya sigurado kung saan iyon banda. Subalit, malakas ang kutob niya na hindi iyon galing sa kanilang hasyenda. Pinaspasan ng dalaga ang pagdadrive, eager to know where the big smoke is coming from. Pagdating sa rest house, agad siyang sinalubong ni Angie. Bakas ang pag-aalala sa mukha nito. Ma'am, mabuti at dumating na kayo. Ang mga bata, sina Sevi, Beth at Kali, kanina pa sila sa dalampasigan at hindi pa umuuwi. Ang sabi ng mga tauhan ay nagkaroon daw po ng sunog sa kakahuyan na pag-aari ng mga girero. Katabi lang po yun ng mga kubo-kubo ng mga tauhan, ma'am. Baka po. Hindi na pinatapos si Demi ang iba pang sasabihin ng katulong. Agad siyang sumakay sa ATV na nasa garahe at tinumbok ang daan patungo sa may dalampasigan. Panay ang kabog ng dibdib. Ma'am Demi? Salubong ni Santi sa amo nang makita ito sa may dalampasigan. Lalo namang nilukob ng kaba si Demi. The fire is bigger than she thought. Parang gusto nitong lamunin ang buong dalampasigan sa lakas ng buga niyon. Nakalabas na sa kani-kanilang kubo ang mga gamit ng mga tauhan nilang doon naninirahan. Everyone was ready to vacate the place. Sandaling nagpalingali nga ang dalaga, subalit hindi niya makita ang mga hinahanap. Sina Sevi, Beth at Kalimanong, nasan po sila? Lakas loob ng tanong ni Demi sa tauhan. Pilit pinapalis ang pagkabog ng dibdib. Ang sabi po ng mga nakakita, pumasok sila sa kakahuyan kanina dahil sa mga alitap-tapat. No! Ani Demi, wala sa sariling tumakbo palapit sa direksyon ng kakahuyan. Nagkumpulan na ang mga tao roon, nagtutulungan sa pag-apula ng apoy. Isiningit ni Demi ang sarili doon, subalit maagap siyang pinigilan ni Jello. Ma'am, hindi kayo pwedeng pumasok, delikado. Napaluha na ang dalaga. Pinagmasdan ang lalong pagngangalit ng apoy sa kanyang harapan. Kali! Kaliya! Where are you, baby? Hysterikal na sigaw ni Demi. Nasaan na nga kaya si Kali? Mahanap pa kaya ni Demi ang anak? Sino ang taong tutulong sa kanya para matagpuan si Kali? Yan ang ating